walang hangganan, dahil lang minsan ay magpakailanman. Salamat po, maraming salamat. Maraming salamat, kapatid. Ang susunod po ay isang anghel po ang mag-aalay ng awitin, si Justin. Di matahit sa'yo, kundi makain, di makatulog, huwag mamakohin, kung nakohin, sana makatulog mo, tulog mo na ipusong bato. Tulog mo na ipusong bato, tulog mo na ipusong bato. Tulog mo na pusong bato, tulog mo na pusong bato. Maraming salamat! Nag-alay po siya ng awitin para sa ama. Ang susunod naman po ay ating Mother of the House. Salamat sa iyo, Ama, muli sa oras na ito pinagkaloob mo upang tuwirang makahayag muli ng iyong kabutihan sa bawat araw na kami ay nakikipagtipan at ikaw ay rin sa amin. Maraming salamat sa iyo, Ama, sa pamamagitan ng iyong kanalugdan, ang aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay iyong binigay upang makamtan ang iyong karunungan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Ang galing naman ng bata, ang galing ng mga umawit. Talaga naman. Alam niyo po, bawat araw, sabi ko nga po, sa bawat pagbabahagi sa gitnang ito ay nagsisilbing gamot ng aking pang-araw-araw na buhay na udyok sa puso ko na hindi dapat itago ang mga kaukulang bahagi ng Diyos sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching upang tayong lahat ay patuloy nating maramdaman na lahat ng katotohanan pinatupad ng Diyos sa dakong ito ay walang pagkabula kailanman. Amen po ba yun? Kanina po habang ako ay nagbabasa po ng Facebook, sa katotohanan lang kung magiging positive lang ang pagtanggap ng bawat isa, marami kayong matututunan sa pagbabasa ng mga pahayag ng banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching. At sa bawat araw, kung nanamnamin mo ang bawat aral sa dakong ito, bato nga ang puso mo kung hindi ka makapagbabago. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Pinupuri ko po ang Ama at pinasasalamatan sa bahagi po niya sa dakong banal sa pamamagitan ng kanyang kinalugdan ang ating mahal na Apo. Mahal na Apo, maraming salamat po. Na sa kanyang katauhan ay, sabi ko nga po sa inyo, kapag ikaw ay nakatanggap ng totoo at minahal mo ang totoo sa puso mo, ano man ang kaganapan, ipaglalaban mo eh. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At sabi nga ng ating Panginoon, sa gitnang ito, hindi ka magmamagaling, kundi ang bawat alagad na nagbabahagi ay hindi itinataas ang sarili, kundi yun ay totoong karanasan na sa dakong ito ay aming naramdaman, nakamtan, natanggap sa pamamagitan ng Espiritong Banal. At ang katotohanan po, ang pagbabahagi po ng bawat isa ay hindi pagpaparangal sa sarili, kundi kaukulang katotohanan kung paano ang mahal na Apo Kunching ay ginamit para sa amin. Amen po ba yun? At yun po yung patawad po, subalit sabi nga ng ating Ama, kung hindi ka maglalahad ng katotohanan, hindi magtatagal ang kaukulan. Amen po ba yun? Sa dakong ito, siguro nga po, iba-iba ang kaloob sa bawat isa. Subalit, hindi ko maaaring itago ang kaukulang damdamin ng isang magulang
sa mga anak niya na nagmimithi na maging kapantay ng magulang. Amen po ba yun? Alam ko po may mga pandama po kayo. Lahat po kayo may pandama. At nilalayo ng Ama na mas lumalim pa ang pandama natin. Dahil nakatala sa Biblia, daratalang takda, maraming maglalabasa na magsasambit. Ako ang Mesiyas, ako ang kinalugdan, ako ang ginamit. Lahat yun maaaring sambitin ng sinuman. Subalit, sa dakong ito, ang pinatutuhanan ko po sa inyo ay kung ano yung nadama ko. Yung nadama naming lahat at yung tinanggap nating lahat na ang Diyos na buhay ay tunay na buhay. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At ikaw na nakadama ng totoo at nakasilay ng katotohanan, nakatanggap ng hiwaga, may patatalo mo ba yun? Tanungin ko po kayo. Hindi po, sapagkat ang sabi nga ng ating Panginoon na sa tuwin ay pangaral ng Banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, di baling maging maang kayo sa sanlibutan, maging matalino lang kayo sa kabanalan. Ibig sabihin, hindi matatala yung salita na yon kung ang nasa ng Ama ay maging tanga yung tao, kaukutan sa Kanya. Amen po ba yun? Kaya sa dakong ito, kung atin pong pagbubulayan at bibigyan natin ng malalim na pagsusuri, walang maaaring pumantay sa isang pinagmulan ay banal, na ang binahagi ay kabanalan, at ipapantay lang doon sa kaukulang tinanggap niya sa kung saan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Naway maabot niyo po ako, wala pa ako pinariringgan. Subalit ito po ay kaukulang damdamin. Maging ng panahon ng Kristo, ang mga alagad po'y pinaglaban ng katotohanan. Amen po ba yun? Yung 12 naiwan. Anong tinuran? Hindi kayo ang magsasalita sa ganang inyo, kundi gagamitin ang mga labi nyo upang ipaglaban ang katotohanan na ang Amay buhay. Ang Kristo ay dumatal sa lupa at sa pamamagitan ng Espiritu ngayon ay naglalahad ng katotohanan sa pamamagitan ating mahal na Apo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Batid ko po na ang bawat kapahayagan sa bawat araw ay higit makapagmumulat sa atin upang makapagsuri tayo na mas malalim. Amen po ba yun? Sapagkat sa aking pagninilay po, bilang nag-i-estudyante rin po ako sa isang eskwelahan, kapag ang isang estudyante ay hindi pa nakapagtatapos, hindi mo masasabing maipapantay mo ang karunungan mo sa isang guro mo. Amen po ba yun? Mga guro, alam niyo po yun. Hindi mo maaaring sambitin sa sarili mo na maipapantay mo yung karunungan mo na yon sa isang guro mo na nagtuturo sa'yo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat bilang isang alagad sa dakong ito, kailanman ay wala po kaming pinatutuo na ganang amin. Kundi ang pinatutuhanan po namin sa dakong ito at pinagsisigawan, hindi man paniwalaan ng lahat, ay ang katotohanan na aming tinanggap sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa katauhan ating mahal na Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? Sa maraming senyales na hiningi ng tao, kung totoo ang dakong ito ay napatunayan ng Ama. Amen po ba yun? Sa napakaraming hiwaga na katanungan ng tao, kung totoo ang dakong ito, pinasilay na ng Ama sa mga tumungo, sa mga pasyente, lahat po. Kaya, sa madaling salita, kayo po bilang mga hinirang, alam ko po na isa lang po yung damdamin natin. Wala tayong pariringgan o patatamaan na sino man, subalit alam ko po na kalooban ng Ama upang ilayon sa lahat. Na sabi nga, hindi ka maaari mag-overtake, na alam mo na nasa tamang linya yung dapat mong overtakean. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Tama po ba yun? Sapagkat sa akin pong pagninilay, walang makapagbibigay pa muli o makapagbibigay pa ng panibagong mensahe sa isang hinirang at kinalugdan na ang pagmumulan din ay, sabi nga ang ating Panginoon, sapagkat pinakita na po niya Amen? Maaari kang magpasalamat, magpuri doon sa kaukulang pahayag sa'yo ng gurong ginagamit sa'yo. Subalit yung magmemensahe ka sa guro mo,
Hindi yata karapat-dapat yun. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, hindi po ito isang pagpupuna, isa lang po itong pagtutuwid, sapagkat doon po papasok ang paglimi. Minsan po kasi, may mga kaukulan na maganda nating pakinggan, udyok ng ating puso, subalit kapag nilimi ng mga totoong nakadama, hindi marapat. Amen po ba yun? Sapagkat ang ating Panginoon ngay hindi kayang liripin ng tao. Subalit tayo nalilirip ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po, ang kapahayagang ito ay maging bukas diwa para sa lahat upang sa pag-usad pa ng panahon, ang katotohanang ibinibigay ng Diyos sa dakong ito ay tuwiran nating maipaglaban at maipunlang totoo na kailanman hindi maaaring magdalawa ang Diyos. Amen po ba yun? Kundi sa pamamagitan ng Espiritu ay iisa lang siya. Amen? From sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, nag-iisa sila. Amen? Subalit sa pagpapahayag, hindi maaaring dalawa ang Diyos na magpapahayag at pagdakay malilin lang ang iba. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, nawa po'y huwag niyo akong hatulan sa kapahayagan kong ito. Kundi ito po ay pandama na bahagi ng ating Panginoon, sapagkat ang ating Panginoon kailanman ay hindi malilin lang ng tao. Amen po ba yun? Ang ating Panginoon, hindi man natin nakikita, malawak ang kanyang mata. Ang ating Panginoon, hindi man natin mahawakan, malabay ang kanyang mga pakpak bilang mga kamay, kung paano siya makaabot at maabot ang lahat ng nilalang sanlibutan. Kaya ano pa ang maitatago sa kanya? Wala. Amen po ba yun? Kaya sa bawat araw po, bakit po ito nilayon na ipahayag at pinapahayag ng Ama? Sapagkat ayaw niyang madungisan ang kanyang aral. Amen? Ayaw po niyang mabahiran ng kahit na anumang kapaimbabawan ang kanyang mga aral. Amen po ba yun? Sapagkat yun ang ating Ama. Sa dakong ito, ang nilalayo ng ating Ama sa bawat araw kung paano akong tumanggap, ikaw ay tumanggap, tayo ay tumanggap, tayo mismo ay makadarama kapag tinanggap nating totoo yung mga aral ng ating Panginoon sa dakong ito. Amen po ba yun? At ikaw na tumanggap sa dakong ito, kapag may narinig ka sa ilan na alam mo mula sa Diyos, wala kang masasambit na kahit na ano, kundi pinag-aarian siya ng Diyos. Amen po ba yun? Subalit, sa dakong ito, ang mga aral na malalim na tinanggap mo sa puso mo at may nagpapahayag na aral ng Panginoon, na hindi naman totoong aral, kundi ginamit lang ating Panginoon, mararamdaman mo pa rin yun kung gaano kalalim. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Nawa po, makapagbulay po kayo, sapagkat sabi nga ng ating Panginoon, sa pagdaratal na panahon, sa pag-usad pa ng panahon, marami na ang maglalabasan. At batid ko po sa dakong ito, kung paano ang ating Amay nakikipagniig, sa loob ng maglilabing 3 taon na pagtupad ng ating mahal na Apo Kunching. Kayo, kung nakailang taon na kayong pagsunod sa dakong ito, kaming mga alagad kung ilang taon na kaming hinirang sa dakong ito. Kung ito po ay hindi katotohanan, bawat isa sa atin ay hindi magkikita-kita sa dakong ito. Amen po ba yun? Subalit ng dahil ang ating Diyos ay nakikipagtipan sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, walang layon ang sinuman na kayo pang himasukan, kundi ang nasa ng Ama ay huwag malinlangan sinuman. At sa bawat araw ay matakamtan ang totoo niyang mga aral upang maisabuhay ng lahat ng anak niya sa sandaigdigan. At siya'y nalulugod na tayo pagmasdan. Amen po ba yun? Nawa po, ang karampot na pahayag na ito ay makapagbukas diwa upang sa gayon po, hindi po tayo malito at hindi po tayo magkaroon ng pagdadalawang isip at maging salawahan sa ating pananalig. Kundi kung paano po natin nakamtan na dama, pinatupad ng Diyos na ikaw mismo ang nakatanggap. Huwag po nating ipagapi ang Diyos sa puso natin. Amen po ba yun? At yun po ang katotohanan sapagkat, syempre po, sa dakong ito, wala kayong masisilayan na kahit anong offer sa inyo, na kahit na anong mga material na magpapagpapagalak ng puso nyo bilang tao. Subalit sa puso nyo naman, nakatatak ang pangalan ni Kristo, na yun ang totoong ibinahagi ng Diyos sa dakong ito, sa bawat isa. Kaya, kung ang pananalig at pananampalatay magiging mababaw, hambing kung paano natin pinagbubunyi ang isang Saint Joseph sa araw na ito,
Maaari siyang tumalikod dahil sa kahihiyan na tatanggapin niya. Sa dakong ito, kung ito'y hindi katotohanan, mahihiya ang sinuman upang ito'y pangalandakan. Amen po ba yun? Subalit dahil nga ito'y katotohanan na tinanggap natin sa Diyos at tayo nakadama, at kung paanong tumupad ang isang mga ngaral, hindi lang sa salita kundi sa gawa, mga kapatid, ang ating Panginoon ay tuwirang nananawagan sa bawat isa na ipaglaban ang kanyang katotohanan. Sapagkat hindi ka maaaring magsalita para mag-utos ka lang sa tao. Sapagkat ang tuwirang tumutupad sa kalooban ng ating Ama, sa dakong ito'y tumutupad na hindi pinilit ang sinuman, kundi nadarama sa puso kung sino ang paglilingkuran. Amen po ba yun? Kaya sa madaling salita po, yun po isang malinaw na patotoo, maging kaming mga alagad. Kailanman ay hindi kami binulungan ni Apo Kunching na pumarito kayo. Hindi kami binulungan ni Apo Kunching na ito yung gawin nyo. Hindi kami binulungan kung ano dapat namin gawin. Kundi sa pamamagitan ng Espiritu, mata sa mata ay nagkakaunawaan, gagawin ang marapat na mula sa Ama. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yun po ang isang katangian na nakita ko sa dakong ito. Nasabi nga, kapag sa labas ka at hindi mo tuwirang natanggap pa kundi ang layo ng Ama. Ang sabi nga, sino magiging totoo samantalang walang Diyos na bababa? Subalit ikaw, tayo, ako, tayong lahat, sa dakong ito ang mga aral ng banal na Espiritu sa katawan natin. Sa bawat isa ay hindi niya pinagkait. Subalit ang bawat salita ay maaari ding ibahagi ng kalaban. Kung hindi mo ito gagawin, hindi ka pa rin magiging makatotohanan. Subalit sa dakong ito, ang pinanghahawakan ko bilang isang alagad, ang aking nadaba, ang aking tinanggap, ang sa akin pinatupad at pinaganap ng Ama sa pamamagitan ng kanyang kinalugdan, ang bawat salita'y buhay na nagkaroon ng kaganapan sa bawat araw. Kaya mga kapatid, yan po ang nilalayon ko po sa inyo. Nasabi nga ng ating Panginoon, kung itatago mo ang katotohanan ito, paano ng Ama na kayo'y dumito lang? Sahit sa ang dako, maaari kayong maghasik o dili kayo maglakbay. Subalit ang katotohanan yung pinagmulan, kailanman ay di mo malilimutan. Taon man ang bilang,